Unang beses pumatol si Bronny James ng ganito sa isang hater. Warriors malulungkot sa magiging hinaharap ni Looney sa team. Warning ang sinabi ni Butler. Nagbigay ng senyales kung kailan magiging agresibo sa puntos. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new men's and women's marathon air cushion running shoes, sports shoes. Mabibili lang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Si Bronny James ay hindi isang pangkaraniwang late second round pick. Marami ng pang-iinsulto at kritisismo ang ibinabato sa kanya dahil dala niya ang iconic na pangalan ni LeBron James, kahit na hindi siya kasing husay ng kanyang ama. Gayunpaman, kinuha siya ng Los Angeles Lakers at binigyan ng garantisadong 4 na taong kontrata na lalong nagpasiklab sa mga alegasyon ng nepotismo. Noong linggo ng araw, sa laban ng Lakers laban sa Denver Nuggets, napilitan si Bronny na gumanap sa mas malaking papel kaysa karaniwan dahil wala sina Luka Doncic at LeBron sa lineup. At sa labanang iyon, isang tagahanga sa Ball Arena ang nang-aasar kay Bronny na agad namang napansin ng rookie guard. Gayunpaman, unti-unting nabubuo ang kumpiyansa ni Bronny at hindi niya hinayaang makaapekto sa kanya ang mga pang-iinsulto. Sa katunayan, nagbigay pa siya ng nakakatawang sagot. Ginawang katatawanan ang heckler. Remember, kid, there's heroes and there's legends. Heroes get remembered, but legends never die. Yo, chain fake, sabi ni James na may pilyong ngiti sa muka ayon sa post ng Hooper account sa X. Bagamat ang karaniwang payo sa ganitong sitwasyon ay huwag patulan ang mga heckler at huwag bigyan ng atensyon ang kanilang desperadong mga galaw, may karapatan si Bronny na sumagot, lalo na kung ang mga pang-iinsulto ay lumalampas na sa linya. Maaaring hindi kasing husay ni LeBron ang kanyang anak, lalo na sa simula ng kanyang karera, ngunit nasa kalagitnaan ng kanyang sariling paglalakbay bilang isang profesional na manlalaro si Bronny. Hindi naman siya basta na lamang pinili ng Lakers mula sa kung saan para punan ang isang roster spot. At tulad ng ipinakita niya sa kanyang panahon sa G League, maaaring may isang produktibong NBA player na handang sumabog sa eksena sa mga darating na taon habang patuloy siyang nag-aangkop sa NBA level. Ano sa tingin nyo kay Bronny, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, patuloy ang pag-arangkada ng Golden State Warriors matapos ang trade para kay Jimmy Butler, kung saan nanalo sila sa 14 sa huling 16 na laro matapos ang matagumpay na laban sa New York Knicks sa Chase Center noong linggo. Sa kabila ng pagpapakawala ng 4 na manlalaro sa trade para kay Butler, nananatili pa rin ang malalim na lineup ng Warriors, salamat sa pag-usbong ng second-year forward na si Gui Santos at rookie center na si Quinten Post. Sa pagbabalik ni Jonathan Kuminga noong nakaraang linggo at sa posibilidad ng pagbabalik ni Brandon Podziemski laban sa Milwaukee Bucks sa Miyerkules, malamang na magkaroon ang Golden State ng 11 manlalaro na may mahalagang papel sa team at nangangailangan ng oras sa rotation. Dahil dito maaring mawalan ng oras sa paglalaro si Kevon Looney. Ang isang 11-man rotation ay hindi praktikal sa yugtong ito ng season, lalo na sa playoffs kung saan karaniwang gumagamit ang mga coach ng 8 o 9 na manlalaro lamang. Nangangahulugan ito na kailangang gumawa ng mahahalagang desisyon si Steve Kerr na siya mismo ay umamin nito bago ang panalo noong linggo. Ayokong alisin ang sinuman sa rotation ngayon dahil sa ganda ng nilalaro ng lahat, pero malamang ay kailangan kong gawin ito, sabi ni Kerr. Ang mga senyales mula sa laro noong linggo ay nagpapakita na ang veteranong sentro na si Kevon Looney ang maaaring mawalan ng minuto sa paglalaro habang unti-unting bumabalik sa kumpletong kalusugan ang Warriors. Sa nakalipas na 10 laro, si Looney na ang may pinakamaliit na average na playing time bilang ika-11 na manlalaro, at noong laban kontra sa Knicks, nabawasan pa ito sa mahigit 6 na minuto lamang. Dahil sa desisyon ni Kerr na magsimula ng small ball lineup kung saan si Draymond Green ang nasa sentro, bumalik si Post sa bench na siya namang nakaapekto sa oras ni Looney sa court. Kung pipiliin ng Golden State na magsimula ng big lineup na may Green at Post, mas mahirap para kay Looney na magkaroon ng minuto sa rotation. May solidong pagbabalik si Looney ngayong season, ngunit mayroon pa rin siyang mga limitasyon sa opensa na nagdidikta kung anong uri ng lineup ang maaari niyang salihan. Dahil sa mas maraming versatile na opsyon sa roster ng Warriors, nauunawaan kung bakit maaaring tinitingnan ni Kerr ang mga higher upside bench units. Lahat ng ito ay nangyayari bago ang mahalagang off-season para kay Looney, kung saan muli siyang magiging unrestricted free agent. Ang pagtatapos ng regular season at ang playoffs ay magiging malaking salik sa kung magkano ang maaaring hilingin niya sa summer,
pati na rin kung gaano kahanda ang Golden State na gumastos upang mapanatili ang isang manlalarong naging mahalaga sa team sa nakalipas na dekada. Laging pabago-bago ang free agency kaya kung anuman ang mangyari, mangyayari, sabi ni Looney kay Michael Scotto ng Hoops Hype kamakailan. Maaaring mabawasan pansamantala ang papel ni Looney, ngunit dahil sa kawalan ng karanasan ni Post, posible pa ring maging mahalagang bahagi ang reliable na 10 taong veterano sa pagpapatuloy ng momentum ng Warriors papunta sa playoffs. Speaking of Warriors, patuloy ang pananalasa ng Golden State Warriors kung saan umangat sila sa 14-1 kasama si Jimmy Butler matapos ang mahigpit na panalo laban sa New York Knicks sa Chase Center. Hindi ito ang pinakamagandang laro ng Warriors sa opensa, lalo na para kay Butler na nalimitahan sa 11 puntos lamang sa 3 of 11 shooting sa 3 puntos na panalo. Nagbigay si Jimmy Butler ng babala matapos ang isa pang hindi kapansin-pansing scoring performance. Hindi matatawaran ang naging epekto ni Butler sa Golden State kahit na hindi pa siya nasa pinakamagandang forma pagdating sa pag-score. Sa 15 laro kasama ang Warriors, ang 35 taong gulang ay may average na 16.4 points, 44.2% shooting, 22.2% from the 3-point range. Pinakamababa sa kanyang karera mula noong 2013-14 with Chicago Bulls. Ang kakulangan sa pagiging agresibo sa opensa ay naging isang usaping pinag-uusapan tungkol kay Butler. Hindi naman ito itinuturing na kritisismo dahil napakaganda ng record ng Warriors mula nang dumating siya. Ngunit may pangkalahatang pananaw na kakailanganin ng koponan ang mas mataas na produksyon mula kay Butler sa mga sandaling talagang mahalaga ito. Mukhang alam ito ni Butler at hindi siya nababahala. Nagbigay siya ng babala sa posibleng mga katunggali sa playoffs sa pagsasabing, malalaman nyo kung kailan oras ko na matapos ang panalo laban sa Knicks noong linggo. Kapag oras ko na, malalaman nyo na oras ko na, sabi ni Butler kay Anthony Slater ng The Athletic. Hanggang sa dumating ang oras na yon, ipapasa ko ang bola sa open na kakampi, bibigyan ko sila ng mga jumper, ilalabas sila sa transition at patuloy kaming mananalo. Sa kanyang nakaraang 5 taon kasama ang Miami Heat, si Butler ay may average na hindi bababa sa 19.9 points per game, habang sa huling 2 playoff runs niya ay nag-average siya ng 27.4 at 26.9 points, kabilang ang pagdadala niya sa team sa NBA Finals noong 2023 at una niyang pagdating sa finals noong year 2020. Nagrehistro si Butler ng 7 assists laban sa Knicks, dahilan upang umangat ang kanyang assist average sa 6 sa Golden State, ang kanyang pinakamahusay mula noong career high 7.1 last 2020-21 season. Ang kakayahan niyang gawing mas maganda ang laro ng kanyang mga kakampi ay naging isang kapansin-pansing bahagi ng kanyang kontribusyon, kung saan sina Moses Moody, Brandon Podziemski at maging ang superstar na si Stephen Curry ay naglalaro ng kanilang pinakamahusay ngayong season nitong mga nakaraang linggo. Dahil kailangan pang makabalik sa kanyang dating anyo si Jonathan Kuminga matapos ang matagal na injury, malamang na ipagpapatuloy ni Butler ang pagpapakain sa kanyang mga kakampi. Ngunit gaya ng sinabi niya mismo, darating ang oras marahil sa playoffs kung kailan kakailanganin ng Warriors ang kanyang kakayahang umiskor. Ano sa tingin niyo mga kaibigan sa sinabi ni Butler?